Presidente Fu, noong una, para iligtas. Si MS Luo at ang kanyang anak, sinadya ninyo ang aksidente. At kinuha ang mga organo ng inyong asawa at anak. Sulit ba ito? Sulit. Basta masaya si Shuhan. Kahit ano, sulit. Paano kung malaman ng misis at ng binata? Huwag na lang silang malaman kailanman. Hindi ba't gusto lang naman ng isang pamilya? Gagawin ko ang lahat para bayaran sila. Peking lahat pala ito ang ating kasal. Ang mga mata ni Nian puro siya. Isang maingat na panlilin lang para kay Luosyuhan. Talagang maganda ang mga mata ni Nian. Pwede na ring umuwi si Mumu ngayon. Kaya naman ako'y nakahinga na. Ginoong Fu, kahit gaano kaganda si Binibining Luo, hindi naman siya ang inyong asawa. Para sa kanya, inalis ninyo nang walang pahintulot ang organ ng binata. Kapag nalaman ito, masisara ang buong ospital natin. Tama na. Ang gagawin ko, wala kang karapatang makialam. Isang mata lang naman ito. Hindi naman nakakaapekto sa buhay. Isang anak lang ito, hahayaan mo ba akong manood lang? Kung malaman ng misis at ng binata na para kay Binibining Luo, Muntik mo na silang mapatay. Paano na? Hindi nila malalaman at saka si Kingli. At si Nian ay mahal na mahal ako. Mas higit pa kaysa dati. Akala ko. Kasalanan ko kung bakit ganito si Nian ngayon. Galit ako sa sarili ko kung bakit ko siya dinala, pero ngayon, ang dapat kong kamuhian ay si Fu Sijin. Ang katawan ni Shuhan at Mumu. Halos gumaling na kaya dapat na silang umuwi ng bansa. Ikaw na ang bahala. Tandaan. Huwag mong sasabihin kay Kingli kailanman. Kingli Nian. Bakit kayo nandito? Kingli Nian. Bakit kayo nandito? Naghihintay kami sa'yo, ang tagal mong kumuha ng report. Gusto kitang hanapin pero naligaw ako. Muntik na akong maligaw. Ano yung hawak mo? Okay naman ang resulta, huwag kang mag-alala, tignan natin ito sa bahay. Nian, lumaki ka na naman, Aray. Ang bigat mo na talaga. Napala Kingli. Naalala mo ba si Shuhan, yung pinalaki sa ang aming ulila? Tandaan. Ganito kasi, dati ay may sakit ang kanyang anak. Sa ibang bansa siya nagpagamot, ngayon ay gumaling na at uwi na. Pero wala pa siyang mahanap na titirhan, kaya naisip ko. Kung pwede ba siyang tumira muna sa atin ng ilang araw? Siyempre kung ikaw at si Nian ay may ayaw. Wala. Wala kaming problema. Salamat Kingli. Ang swerte ko sa'yo. Ang pagiging asawa mo ay biyaya sa akin. Napala, itong bulaklak ba ay dala mo? Hindi. Sabihin na lang natin, ang pangit nito, siguro ay basura. Na itinapon sa may pintuan. Biglang sumama ang pakiramdam ni si Jin Momo. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, pupunta na ako dyan. May trabaho kasi Kingli sa opisina, mauuna na ako. Kayo na lang ang kumain ng tanghalian. Para sa'yo, ako at si Nian ay basura lang na pwede mong itapon. Nian, sama ka kay mama. Ayos ba? Pagkatapos ng aksidente, nawala ang mga mata ko. Mama, nasaan ang mga mata ni Nian? Saan na sila napunta? Pasensya na Nian. Kasalanan ko ang lahat. Papa, Nian. Huwag kang matakot, ang papa na ang magiging mata mo. Poprotektahan ko kayo ni mama. At magiging sandigan nyo habang buhay. okay lang Papa. Kahit wala ng mga mata, okay lang.
Ang importante kay Nian Yan ay, nandiyan si Papa at si Mama. Mabait na bata si Nian Yan. Wala nang bata ang gustong makipaglaro sa akin. Hahaha, isa siyang ayed, nakakadiri. Hindi na kami makikipaglaro sa'yo, ayed. Nakakataring one-eyed. Tara, doon na tayo maglaro. Nian Yan. Anong nangyari? Pero okay lang, nagbago na si Papa. Anong nangyari Nian Yan? Nanay, hindi nakakadiri si Nian Yan. Pinky. Siyempre, hindi si Nian Yan. Nian Yan, pagdating ng panahon si tatay ay papakiusapan ng doktor na lagyan ka ng laruang mata. Sa panahong iyon, wala nang makakatawa sa'yo. May mata na ako. Hindi na ako Pinky. Airy. Airy. Hindi dapat masakit ang mata mo. Demonyo ka. Nanay, bakit ako niloloko ni tatay? Sisiguraduhin ni nanay na ibabalik nila ang mata mo. Okay ba? Okay. Pakisulat mo ang kasunduan sa diborsyo. Kailangan kong asikasuhin ang lahat. Bawat minutong natitira ay dagdag na sakit para sa anak ko. Mumu, masakit ba ang katawan mo? Halika, tingnan ko. Masakit ba ang mata mo? Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ni Mumu. Komportable rin ang paggamit ng mata. Kuya Zin, salamat talaga sa iyo. Basta masaya ka, handa akong gawin ang lahat. Easy Ate Kingly? Paano kung malaman ni Ed Kingley na ang mata ni Mumu ay kay Nian Yan? Magagalit ba siya? Kuya Zin, ayokong mahirapan ka. Luosyuhan, talaga namang pareho ka pa rin. Kumukuha ng lahat ng benepisyo, tapos nagpapanggap ka pa rin inosente. Ano? CJ. Sige, naiintindihan ko na. Honey, ang sakit. Parang manganganak na ako. Kingley. Pwede bang maging mature ka? Manganak na si Shuhan. Hindi ito. Ano process? Parang manganganak na talaga ako. Pwede bang huwag kang magulo? May problema talaga si Shuhan. Hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa. Ako ang asawa mo. Aray. Doktor. Manganganak na si MRS Fu. Maghanda ng delivery room. MRS Fu, kagabi ay tinurukan ng labor-inducing si Miss Lu. Kaya nanganak ng maaga. Si MR Fu ay nanatili sa kanya buong gabi. Ang tagal kitang hinanap. Siya Kingley, ikaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Naipaliwanag ko na, delikado ang maagang panganak ni Shuhan. Kaya kailangan kong samahan siya. Bumalik ka na ngayon din sa kama mo at magpahinga. Ako lang. Nandito na ako. Dapat noon ko pa napansin. Ang iniintindi niya, hindi kami ng anak niya. Nay Nian Yan, dumating ka na. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Kingley. Ikaw bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala, nagkataon lang na nakita ko si Shuhan.
Isinama ko sila para mag-enroll sa kindergarten. Sige, kayo na. Mauna na ako. Ne Kingli. Ang tagal nating hindi nagkita. Yan. Ito si Kuya Mumu. Kilalanin ninyo ang isa't isa. Mukhang magkasundo kayo. Nay. Peke ang mata niya, nakakadiri. Ano ang sinabi mo? Kingli, hindi sinasadya ni Mumu yon. Bata pa siya, wala siyang alam. Tayo na lang ang mga matatanda. Hindi na natin kailangan pag-awayan ng bata, di ba? Noon, kapag may batang nang asar sa akin, pinoprotektahan ako ni Papa. Pero na John, siya pa ang kakampi niya. Kingli, sandali. Kuya Sijin, kailangan pa namin asikasuhin ang transfer ni Mumu. Sa parallon. Sa inyo na po namin ipapasa ang pag-aasikaso ng paglipat niya. Salamat po, Principal. Nay, maganda ba ang mata ko? Matulog na tayo, okay? Sige. Mumu, masaya ka ba ngayon? Masaya. Kingli, bakit ka nag-aayos ng gamit? Malungkot si Nyan. Dadalhin ko siya para magpahangin. Ganun ba? Akala ko kasi. Nay Kingli, kami ang may kasalanan ngayon. Hindi dapat ganoon ang sinabi ni Mumu. Nianyan. Kuya Zin. Baka hindi na lang kami makikialam. Kami na lang ni Mumu. Makahanap ng hotel, tiisin na lang namin. Huwag na. Kaninang umaga, sinabi ko na kay Kingli. Napupunta kayo para tumira dito. Huwag kang mag-alala, si Kingli ay napakaintindi. Tiyak na hindi niya isipin ang ganitong maliliit na bagay. Tama ba, Kingli? Gusto mong manatili? CJ, Alam kong ikaw ang pinakamapagbigay. Tara na. Ang MGA Mata KO. Nyan. MGA Mata. Ang MGA Mata KO. Nyan. Nanay, hindi ko mahanap ang mga mata ko. Tulungan kita, anak. Nanay. Mumu. Nanay. Kumusta? Ete Pingli, maganda ba ang mga mata ng anak ko? Noong sinabi ng doktor na may problema sa mga mata ng anak ko at baka mabulag, agad na naghanap si Kuya Sijin sa buong bansa ng angkop na organ donation. Mabilis niyang nakita ang ilang angkop na mga mata, pero para mabawasan ang panganib ng operasyon. Espesyal niyang pinili ang isang batang 5 taong gulang para mas ligtas. Nanay, ang mga mata ko. Tumahimik ka. Hindi ko inakala na napakaganda ng mga bagong mata na ito. Hindi lang walang rejection si Mumu, mas lalo pa siyang gumaling. Nyan, tingnan mo ang mga mata mo. Sa mukha ni Kuya Mumu, maganda ba? Sinabi ko nang tumahimik ka. Xia Kingli, balieve ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang peklat sa iyong baywang. Hindi galing sa aksidente, kundi sa pagtanggal ng bato. Ang iyong bato at ang mga mata ng iyong anak. Lahat ay regalo ni Kuya Sijin para sa akin. Ikaw at ang iyong anak ay organ bank na inihanda ni Kuya Sijin para sa amin. Masamang babae, tumigil ka na. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ata kapia, tapang muntak. Bitawan mo. Kingli. Pasensya na, ako ay. Masakit ba? Hindi ko sinasadya. Tito, binubuli nila kami ni nanay, natatakot ako. Kuya Zin. Siya Kingli, hindi ba sapat ang ibinigay ko sa'yo? Bakit kailangan mong awayin sina Shuhan?
Magpalamig ka muna, dadalhin ko sila sa labas. Tari. Alis na. Nene. Huwag umiyak, baby. Kasama mo si nanay mula ngayon. Okay lang ba? Masakit ba nanay? Patty dito? Ang sakit no? Ang sakit. Ang sakit talaga, nanay. Nag-alala si Kuya Sijin, baka madumi ang kumot sa hotel. Kaya bumili ng bago at pinalitan, Chia Kingli. Kahit ikasal ka kay Kuya Zin. Ako at ang anak ko ang mahal niya. Bagong ebidensya ng pangangaliwa. Hindi mali ako kagabi. Bumalik ako para humingi ng tawad. Nene. Ano ng problema? Nene. Alice N.A. Teo. Tara na, alis na. Bakit hindi pa rin nagre-reply si Kingsley? Malamang galit pa. Dati kapag nagpakumbaba lang ako ng kaunti, mabilis silang nagpapatawad. Ngayon may handa pa akong regalo. Siguradong masaya sila. Paalam. Fusigen. Baby, birthday mo ngayon. Ano nang gusto mong kainin? Dadalhin kita ni nanay. Wala akong gusto. Ang pinakainasam niya niyan dati ay makasama si Fusigen sa kanyang birthday. Akala ko sa wakas magkakasama tayo ngayong taon, ah. Okay ka lang. Alam mo ba kung gaano ito delikado? Pasensya na Kingsley. Naging padalos-dalos ako. Saan kayo pupunta? Sabi ko dadalhin ko si Nyan. Para magpahangin. Mali ako kagabi, humihingi ako ng tawad. Yan. Patawarin mo si tatay ha. Gusto kitang samahan ngayon. Naalala mo ba kung anong araw ngayon ni Nyan? Siyempre. Hindi ba palagi mong hinihiling? Nasamahan kita. Ngayon ay may handa si Lolo sa bahay, sama-sama tayong pumunta. Mahal, gusto mo bang samantalahin ang iyong birthday party ngayon? Para makapagpaalam ka sa tatay mo ng isang huling beses. Pwede ba? Siyempre pwede. Hindi mo na makikita ang tatay mo pagkatapos nito. Paalam ka na lang sa kanya ng isang huling beses. Tara na. Kuya Zin, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal namin kayong hinintay. Dumaan muna ako para sunduin sina Kingsley at Nyan. Nandito rin si Ate Kingli. Akala ka galit ka sa akin at hindi ka darating. Para sa handaan bilang pagtanggap sa amin ni Mumugaling abroad. Handaan sa bahay. Mahal, kung ayaw mong manatili, pwede tayong umalis anytime. Nene, gusto kong magpaalam kay tatay. Nyan. Hmm. Tara na tayo.
Fusijin, huwag kang magpakalabis. Huwag kang mag-overstep. Shockingly, hindi ko akalain na talagang darating ka. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Hanggang ngayon, asawa pa rin ako ni Fusijin. Ikaw naman, nagmamadali kang maging kabit ah. Buti na lang dumating ka para makita mo kung paano ako tratuhin ng pamilya Fu. At kung paano nila tratuhin ang anak mong lumpo. Ang talino talaga ni Mumu. Hindi tulad ng anak ni Shockingly, tanga. Parang baboy ang katangahan. Nene, sino yan? Peking mata palanaya. Ang kadri. Anak yon ng tiyuhin mo, may kapansanan siya. Huwag kang lalapit sa kanya. Mukhang hindi naman pala kayo edukado sa pamilya Fu. Mukhang hindi naman pala kayo edukado sa pamilya Fu. Fusuen. Asawa ko si King Lee. Tari. Wala siyang tatay simula pagkabata, birthday niya ngayon. Gusto niyang maging tatay ko siya kahit isang araw lang. Yan. Ngayon, tawagin mo na lang akong tito para lang tayong naglalaro. Tito. Fusijin, karapat dapat ka bang maging ama? Ngayon din sinanan. Ate Chingli, alam kong galit ka pa sa akin. Humihingi ako ng tawad. Pwede mo akong saktan o murahin. Pwede bang huwag mo nang pagalitan si Kuya Sijin? King Lee, nandito si nanay, magsalita ka ng may respeto. Respetado ba nila si Nyanyan? Sa estado ninyo, karapat dapat ba kayong respetuhin ko? Isang hamak na babae, ang anak ay may kapansanan. Hindi namin kinikilala ang pamilya Fu. Nanay, masyadong masakit ang sinabi mo. Sige, sunod sa gusto mo, simula ngayon. Hindi na si Nyanyan. Anak ni Fusijin. At hindi na rin miyembro ng inyong pamilya Fu. Sige, sunod sa gusto mo, simula ngayon. Hindi na si Nyanyan. Anak ni Fusijin. At hindi na rin miyembro ng inyong pamilya Fu. King Lee, galit lang si nanay, huwag mong seryosohin. Seryoso ako. Asawa kita. Si Nyanyan ay anak ko. Mahal na mahal ko kayo, paano ko kayo? Itatakwil. Fusijin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga bagay na iyon. King Lee. Ano ang sinasabi mo? Ang mga bagay. Hindi ito matatapos ng ganito. Nyanyan, alis na tayo. Hindi siya karapat-dapat sa huling paalam mo. Bastos. Pagkatapos mong gulo, alis ka lang? Ano tingin mo sa pamilya Fu? Bigyan ng leksyon ang babaeng ito na walang respeto. Ano ang ginagawa ninyo? Nene. Bitawan. Nene. Bitawan si nanay, bitawan. Nene. Nakikipagtitigan ka pa sa akin? Huvak. Nene. Hiwag. Tari. Kuya Sijin, masakit ang ulo ko. Shuhan, ano ang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Huwag na kayong mag-away, isa lang ang kidney ng nanay ko. Mamamatay siya kung magpapatuloy kayo. Tigil N.A. Tigil. Tito, Molly Kami. Humihingi ako ng tawad, pakiusap huwag mo silang. Tigilan na ninyo, alis na kami. Tigil. Nyan. Ano ang sinabi mo? Tito. Kung ayaw ninyo sa akin at sa nanay ko, alis na kami ngayon din. Salamat sa inyong pagtanggap. Nanay, alis na tayo.
Tara, Kuya Zin, natakot din si Mumu kanina. Sabi niya masakit ang mata niya. Dalhin mo na siya sa doktor. Kung masakit ang mata, magpatingin sa doktor. Kuya Zin. Hindley, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ng nanay ko. Sa gabi, ako mismo ang magsusori sa'yo. Gusto mo bang dalhin si Nyanyan para magpahangin? Sasama ako sa inyo, tayong tatlo. Mag-enjoy tayo ng husto. Fusijin, maghiwalay na tayo. Kingsley! Kingsley! Boss Fu, may problema. Nalaman ni Mrs. ang tungkol sa organ transplant. Naipadala na ang lawyer letter sa ospital. Ano? Kingsley, sagutin mo ang tawag ko, pakiusap. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay nakasara. Kingsley, nasaan ka? Alam kong mahirap para sa'yo tanggapin ito. Pero pag-usapan natin, okay? Nasa bahay ka ba? Hintayin mo ako, uwi ako para magpaliwanag. Nanay, sigurado ka bang hindi ka napupunta sa ospital? Hindi na, nakapagpa-schedule na ako sa ospital sa Beijing. Pagdating doon, dadalhin kita para sa mata mo, okay? Hey! Kasalanan ko ito. Kung hindi ko lang pinilit na pumunta doon. Hindi ka nasaktan. Hindi kasalanan ni Nyanyan. Pinoprotektahan pa nga ni Nyanyan ang nanay kanina. Isang maliit na bayani. Sa hinaharap, laging nakatayo ako sa harap mo, nanay. Hindi ko nahahayaang masaktan ka, Millie. Naniniwala ako sa'yo, anak. Kaya mo yan. Fusijin, ang pangako mong hindi mo natupad. Kayang tuparin ng anak ko. Tara na. Tiyak na nagtatampo si Kingsley sa bahay. Una kong aaliwin si Nyanyan, tama. Pinakamabait at pinakamaintindihin si Nyanyan. Tiyak na tutulungan niya ako. Para mapatawad si Kingsley. Kingsley, nakauwi na ako, Kingsley. Nasaan ka? Bakit ang daming nawawala sa bahay? Mga damit ni Kingsley. Wala na. Baka noong nag-aayos ng gamit. Gusto na palang umalis ni Kingsley. Maligayang ika-negatibo 3 anibersaryo ng kasal. Kailan mo ito binili? Noong nakaraang auction, nakuha ko ito. Kingsley. Ang brilyanteng ito. Simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit ilang taon o unos ang dumaan, mananatili itong kumikinang.
Kingsley. Pasensya na. MS Chia, handa na po ang inyong appointment para sa check-up. Sundan niyo po ako. Lanan. Kingsley. Nasaan kayo ng anak natin? Kingsley. Nagkamali ako, huwag mo akong pabayaan. Maaari kong ipaliwanag ang nangyari. Ang susunod na kaso, ipagpatuloy na lang ni Attorney Lou. Tayo na. Niyan. Salamat sa regalo mo, Papa. Pwede ba tayong magsama sa pagbuo nito? Siyempre, niyan. Kahit ano ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Hihi. Tingnan natin kung saan tayo magsisimula. Papa, tingnan mo. Ito ang bahay natin ng mama mo, tayong tatlo. Masayang namumuhay dito. CJ. Tapos na. Papa, tingnan mo, ito ikaw, ito si mama, ito ako. Kailangan natin ingatan ito. Sij. Dahil tayong tatlo magkasama habang buhay. Sij. Pasensya na, niyan. Pasensya na sa'yo, anak. Si Kingsley yun, sigurado si Kingsley. Kuya Sijin, masakit pa rin ang mata ni Momo. Pwede mo ba siyang dalhin sa ospital? Ano? Limampung araw pagkatapos ng operasyon, nasanay na ako sa bagong mata. Dumadami na ang ngiti ni Papa, Daddy. Kapag nakikita niya lang ang mata ko, nalulungkot siya. Siyam na araw, narinig namin ni Mama ang usapan ni Papa at ng doktor. Sabi niya, ang mata ko ay nasa ibang bata. NA. MS Chia, ayon sa aming pagsusuri, hindi dahil sa aksidente nawala ang mata ng anak mo, kundi sinadyang tinanggal. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako nag-expect pa sa kanya, hindi sana nasaktan si Nian. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira kay Nian. Miss Chia. Mama. Miss Chia. Mama. Tulong, may tabi yan. Mama, gising ka. Noon pa pala nung nasa ospital, alam na nila. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Bakit hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon? Pwede kong bayaran.
Ika-100 araw, dinala ni Papa ang masamang batang iyon at ang nanay niya sa bahay. Ika-100 araw. Dinala ni Papa ang masamang batang iyon at ang nanay niya sa bahay. Dueling, nandito ka pala. Bakit ka nasa bahay namin? Si Papa Fu ang nagpapatira sa akin. Huwag kang papasok sa kwarto ko, lumabas ka. Hante, papasok ako. Dueling ka, bulag, panjit. Kaya pala ayaw sa'yo ni Papa Fu. Huwag mong galawin ang mata ko, mata ko. HMP. Masamang bata, hinukay ang mata ko at tinapakan. Ang sakit. Yan. Mama, nawawala ang mata ko. Tulungan kitang hanapin, anak. Mama. Mumu. Mama, inaapi ni tita si Mama. Gusto kong protektahan si Mama. Ikaw at ang anak mo, sila si Kuya Sibin. Ang organ bank para sa amin ni nanay. Masamang babae, huwag ka nang magsalita. Huwag mong saktan si nanay. Bitawan mo. Pero, sinaktan ni tatay si nanay. Hindi ko kailanman patatawarin si tatay. Yan. Mali si tatay. Pasensya na sa'yo, anak. Tama na, hindi ba? Masakit ang mata niya, wala akong magagawa. Hanapin mo ang doktor. Kuya Sijin, anong nangyari? Siguradong si On Aya Dragon at ang kanyang nakakainis na nanay. Ang may gawa kaya hindi tayo pinapansin ni Tatay Fu. Zaya Kingley, sana noon pa. Pinatay na lang natin ang babaeng iyon at ang kanyang anak. Anak, Nene. Nagising ka na. Akala ko hindi ka na magigising. pasensya na, anak. Natakot ka sa nanay mo, pasensya na. Habang wala ka sa sarili, nagpa-check up ka. Ang bato mo pala ay sadyang inalis ng masama. Siguro'y kinakabahan ang surgeon. Naiwan pa ang gauze sa loob ng katawan mo. Nene. Pero huwag kang mag-alala, may pinakamahusay kaming teknolohiyang medical, siguradong gagaling ka. Kailan kaya makakahanap ng bagong organ? Siguro 1 linggo. Magpahinga kayong mabuti para mabawasan ang rejection sa organ transplant. Salamat. Kung gusto ni nanay na magbayad ang masasama. Pero baka makulong si tatay, galit ka ba kay nanay? Hindi. Nanay lang ang kailangan ko. Papanagutin ko silang lahat. 3 araw nang hindi sumasagot si Kuya Sibin sa tawag ko. Ano kaya ang nangyari? Kuya Zin. Boss Fu. Noon pa sinabi kong malaki ang panganib. Sabi mo kaya mong itago. Ngayon dinemanda na tayo ni MS Jia. Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ang pera ko, umalis ka ng bansa, huwag ka nang bumalik. Kung alis ako ngayon, isipin ng lahat. Ako ang may gawa? Gusto mo bang ipasa sa amin ni MR Luo? Lahat ng kasalanan? Malinis ka na? Kung gagawin kitang fall guy,
Hindi na kailangan ng ganito kasikip. Ang dami mong ginawang operasyon. Kumuha ka lang ng ilang piraso, mahuhuli ka. Anong gagawin mo? Sinampahan tayo ng kaso ng asawa mo. Sa huli, hindi lang ikaw at ako, pati yung bata, ay hindi makakatakas. Ano NG sinasabi ninyo? Yung babae, sinampahan tayo ng kaso. Ano NG sinasabi ninyo? Yung babae, sinampahan tayo ng kaso. Kung hindi lang sobrang suplada si Lo Shuhan. Nagmayabang sa harap ni King Lee. Kaya kong itago ito habang buhay. Ang lakas ng boses mo, gusto mo bang malaman ng buong mundo? Kuya Sijin, mag-isip ka ng paraan, please. Ayokong makulong, ang liit pa ni Mumu. Hindi ko siya mahanap ngayon. Wala man lang akong karapatan makipag-usap. Bahala ka, ikaw ang nagplano, ikaw ang gumawa. Huwag mo akong idamay. Kung hindi ninyo agad. Maisipan ng solusyon. Are-report ko kayo sa mga otoridad. Lusyuhan, ginawa namin ito. Para sa iyo. Na nasa isang sitwasyon. Ako'y kasapwat lang, pero iba kayo. Pag nagka-problema, unang masisira ay ikaw at ang anak mo. Illegal ang organ transplant ninyo. Sa huli, kailangan niyong ibalik. Hindi pwede. Bakit ako ang sasalo ng kasalanan mo? Pinilit ko ba kayo? Ulund ayaw ka naman. Lo Shuhan, Kuya Sijin, kinakabahan lang ako kanina. Mag-isip ka ng paraan, please. Ayoko talagang makulong. Kung matutulungan mo ako sa problemang ito, gagawin ko ang lahat, kahit ano pa. Lo Shuhan, kung gusto mo pa. Ng tulong ko, umuwi ka na. At maghintay ng balita. Iba na ang trato sa akin ni Fusijin. Baka nga talagang isasakripisyo niya ako. At yung tangang yun para makaligtas siya. Hindi, kailangan kong tumakbo, layo na. Okay na, dahan-dahang buksan mo ang mga mata mo. Nanay, nakakakita na ang kaliwang mata ko. Ang galing, baby. Wala bang masakit o hindi comfortable? Wala, salamat po do. Mabuti. Kailangan mong magpa-check up regularly. At kumain ng masustansyang pagkain. Salamat po. Walang anuman. Baby, ngayong pumunta ako rito, hindi pa kita nailabas. Saan gusto pumunta? Isasama kita ni Mama. Gusto kong pumunta sa amusement park. CJ, Ang abogado ng Fu Corporation, lalaban para sa ospital. Pero huwag kang mag-alala, sapat ang ebidensya natin. Ay gaano kagaling ang kalabang abogado, mahihirapan sila makalusot. babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Pag-usapan natin ng mas detalyado. Sa panahong ito, mangyaring mangalap ka ng mas maraming ebidensya kung maaari. Gusto kong tiyaking walang pagkakamali. Sige, huwag kang mag-alala. Nasarado na ba ang bibig ng mga tao sa ospital? Nabura na rin ang data sa database ng ospital. Kahit sino pa ang dumating, hindi na mababawi. Nabasa ko na ang records ng kaso. Ang manalo sa kaso, halos imposible ang magagawa ko, ay bawasan ang sentensya ninyong dalawa. Ang paglilitis pagkatapos ng 5 araw, mahirap na laban, kailangan makasundo ang lahat sa salaysay. Dapat alam ninyo kung ano ang dapat sabihin. Huwag kayong maligaw ng abogado ng kalaban. Kung hindi, isang maling salita, mas mabigat ang sentensya. Sa totoo lang, kahit kaunting butas, ang ating pagsisikap, ay mawawalan ng saysay. Nga pala, para sa babaeng tumanggap ng donasyon at ang bata, kailangan ninyong bigyang diin sa kanila na tinanggap nila ito ng hindi alam, anonymous na donasyon. Si Lo Shuhan, nawala ba siya? Lo Shuhan. Nasaan si Lo Shuhan? Si MS Luo, na-check out na 1 linggo ang nakalipas. Pinahanap pa niya ang hotel ng espesyal na sasakyan para ihatid silang dalawa sa paliparan. Pinaghirapan kong ilayo sila. Sa kasong ito, kailangan lang niyang sabihin sa korte na wala siyang alam, makakalaya siya. Pero, tumakas siya sa ganitong mahalagang sandali, tanga.
I-track agad kung nasaan si Lo Shuhan. Kahit gaano kalaki ang gastos, kahit saan siya naroon. Kunin siya agad at ibalik dito. Hingli, ikaw at si Nyanyan. Kumusta kayo? Miss na miss ko kayo. Hingli, ikaw at si Nyanyan. Kumusta kayo? Miss na miss ko kayo. Kumusta? Masaya ang laro ngayon, di ba? Oo. Ito, kandis na ginawa ko para sa inyo, ang galing mo. Kuya, bigyan kita ng candy, ang ganda mo. Lalo na ang mga mata mo, napakaganda. Salamat. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo. Gusto mo bang sumama sa amin at makipaglaro? Nene, Sige na. Ang aking Nyanyan. Masaya na ulit. Ang bilis ng oras, kailangan na nating umuwi. Nyanyan, paano itatayo ang kasto mo? Hindi alam ni Papa, bumalik ka na at turuan mo ako. Nasaan kayo? Boss Fu, nakita na. Kapag nakita si Lo Shuhan, dalhin mo agad siya. Sa harap ko. Hindi si Lo Shuhan, ang asawa at anak ko. Nasaan sila? Xinyu Hotel. Ang gulo-gulo ko. Iyon na ito, kay Kingli at Nyanyan. Matatakot sila. Ito ang mga paboritong regalo ni Nyanyan. Masaya siya kapag nakita ito, di ba? Magkita na lang tayo sa korte sa Lunes. Sige, alis na muna ako. Kingli, sandali. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? CJ. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Ako, Magsalita ka. Hindi ba palagi kang magaling sa paggawa ng dahilan at kasinungalingan? pasensya na. Nagkamali ako, nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat sinaktan kayo ni Nyanyan. Dahil lang kay Lo Shuhan. Pwede niyo ba akong patawarin? Tingnan mo, ito ang mga binili kong regalo para sa inyo, pati ito. Ang stock transfer agreement ng kumpanya, nagkakahalaga ng bilyon. Pwede kong ibigay sa inyo ni Nyanyan. Ibigay mo na lang sa iyong mahal na kapatid na si Lo Shuhan. Kingli. Alam ko na ang pagkakamali ko, tarantado ako, dapat mamatay ako. Basta patawarin mo lang ako, pangako. Ibibigay ko ang lahat sa pamilya, gagantihan ko kayo. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kingli. Alam ko na ang pagkakamali ko, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. nanay, parang tiyuhin yung tao na yon. Hindi pwedeng mangyari yon, anak. Paano naman nandito ang tiyuhin mo? Tama ka na. Tiyak na kasama ng tiyuhin mo yung masamang bata.
Mag-ayos ka na, kain tayo ng almusal. Boss Fu, nahuli na ang mag-ina ni Luo Shuhan. Boss Fu, dinala na namin ang tao. Kuya si Jin, hindi ko talaga gustong tumakbo. Natakot lang talaga ako kaya ko naisip na. Magtago muna. Luo Shuhan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Papa Fu, huwag kang ganyan. Natatakot si Mumu. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging papa, hindi ka karapat-dapat. Nagkamali ako, pakawalan mo ako, hindi na ako makahinga. Dalhin niyo silang dalawa sa ospital, alisin ang mga mata at bato. Ipadala kay Kingli. Kuya Zin, huwag, ganito. Mamamatay kami ni Mumu. Layas, dapat lang kayong mamatay. Fu si Jin, ang tunay na dapat mamatay ay ikaw. Ikaw ang nagpumilit na makipag-ugnayan sa akin. Ikaw ang humukay sa bato ng asawa mo at mga mata ng anak mo at ibinigay sa amin. Humingi ba kami? Ang nangyari ngayon, Ay dahil sa sarili mong kasalanan. tumahimik ka. Pinabayaan mo kaming abusuhin si Chia Kingli. Ni hindi mo maintindihan ang simpleng bagay, walang kwenta ka. Ang tunay na may kasalanan sa kanilang mag-ina ay ikaw. Dapat kang mamatay kaagad. Tumahimik ka nga. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin na ninyo sila. Duwag ka, kaya walang nagmamahal sa iyo, kaya iniwan ka. Layas, lumayas kayong lahat. Mahal ako ni Kingli at ni Nyanyan. Mahal nila ako. Nyanyan, ako si Papa. Wala akong papa, nanay lang. Nyanyan, ayaw mo na ba sa papa mo? Kung hindi mo ako tutulungan na kumbinsihin ang nanay mo, hindi mo na ako makikita ulit. Mula nang malaman ko ang katotohanan, ayaw ko na sa'yo. Nanay, umalis na tayo. Ang kaso ng diborsyo ay magsisimula na. Ito ang ebidensya na aming isinumit. Ito ay isang leading question, Your Honor. Mayroon akong ebidensya dito. Tumayo ang lahat. Tapos na ang paglilitis. Totoo ang ebidensya ng demandante. Ayon sa marriage law at criminal law ng ating bansa. Ganito ang hatol, ang akusado, dahil sa pangangalo niya sa loob ng kasal. At malinaw ang ebidensya. Pinapayagan ang aplikasyon para sa diborsyo ng demandante. Kasabay nito, iligal na paglipat ng organ ang akusado. Pinagsama-samang parusa. Mahigit 10 taong pagkakakulong. Tapos na ang paglilitis. Itinigil ang sesyon. Ay, siya ba yung presidente NG Fu Corporation? Hindi ko inaasahan. Nahuhukayin niya ang bato ng asawa niya at mata ng anak para ibigay sa iba. Ha, paano niya nagawa yun? Grabe naman, walang puso. Ay, itong doktor, dati ko pa siyang pinapagamot. Baka nakuha na rin niya ang organ ko. Totoo ba yun? Dapat magpatingin ka agad sa ospital para ma-check. Baka kaya nila yon, sindikato ng organ trade. Hindi pwede, hindi pwede. Dapat nating kolektibong i-boycott ang Fu Corporation. Ay, ban ang organ trade. Boycott ang Fu Corporation. Ay, ban ang organ trade. Boycott ang Fu Corporation. Ay, ban ang organ trade. Boycott ang Fu Corporation. Kingli,
Tara na. Ang kaso ng illegal na paglipat ng organ ng presidente ng Fu Corporation sa asawa at anak, naging malaking issue sa lipunan. Ang Fu Corporation ay nahaharap sa walang katulad na krisis. Bumagsak ang stocks at maraming galit na mamamayan ang nagrally sa harap ng opisina at sa labas ng ospital. Nene, talungan kita magos. Sige, salamat anak. Sino yon? Sino nagpadala? HSQ. Nabaliw si Fusijin. Gusto niyang kunin ang ating. Bataw at mata. Buti nakalayas tayo. Ngayon, hindi na tayo pwedeng sumakay ng pampublikong sasakyan. Kailangan nating magtago at pumunta sa ibang bansa. Tara, aray. Nene. Ang bilis tumakbo. Zabi NG amo. Kailangan kunin ang mga organ ninyo. Kuya, Magkano binayad sa inyo ni Fusijin? doblehin kao. Pakawalan mo na kami ng anak ko, please. Magkano kaya mo? 1,000,000, kaya kong magbigay ng 1,000,000. Malaki rin yun. Pero mas malaki ang offer ng amo. VDPA dagdagan, VDPA tayo mag-usap. Ipadala natin itong video sa pulis. Kumusta na? Ang katawan mo? Okay naman. Tanggap na namin yan. Ang legal na organ transplant. Hinahamak pa ba si Nyanyan? Ng ibang bata? Hindi. Mabuti naman. Ako ang may kasalanan sa inyong mag-ina. Bilang kabayaran, aalis ako ng walang dala. Sana kapag naalala mo ako, dalhin mo si Nyanyan para bisitahin ako. Bibisitahin mo ba ako? Hindi sisikapin kong kalimutan ni Nyanyan. Na may ama siyang tulad mo. Wala na bang pagmamahal sa akin? Kung alam mo na ang sagot, bakit mo pa itatanong? Kapag mas mataas ang inaasahan sa iba, mas malaki ang pagkabigo. Ang kaligayahan ay galing sa sarili, hindi sa iba. Dapat hawak mo ang sarili mong kaligayahan. Ang saya ninyo. Pwede ba ako sumali? Siyempre naman. Sana ikaw din ang magdala ng sarili mong kaligayahan.